Nang malaman ni Sabrina na nagdadalang tao siya, iniwan siya ni Andrew dahil sa arranged marriage na hindi nito gusto. Sa gitna ng kanyang pagbubuntis, dinukot siya ng sindikato at halos mamatay. Pagkalipas ng 6 na taon, bumalik siya na may dalang kambal at mas malakas na babae. Handa siyang gumanti at ipakita sa lahat kung sino ang tunay na Sabrina Mendez. Ngunit paano kung sa gitna ng paghihiganti ay muling umusbong ang dati niyang pagmamahal kay Andrew? At paano kung may mga sikretong magpapabago sa lahat ng kanilang nakaraan? Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na mapapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ng subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kang updated sa mga parating ko pang uploads. Tahimik ang gabi, tanging mahihinang patak ng ulan ang naririnig sa labas ng malaki at marangyang mansyon ng mga Montemayor. Sa loob ng kanilang silid, nakaupo sa gilid ng kama si Sabrina Mendez Montemayor. Hawak-hawak ang isang maliit na papel, ang resulta ng pregnancy test. Nanginig ang kanyang mga daliri at kahit pinipigilan niya, tumulo pa rin ang mga luha sa kanyang pisngi. Salamat, Panginoon, mahina niyang bulong. Sa wakas, magkakaroon na kami ng anak ni Andrew. Matagal na niyang ipinagdasal na magkaroon sila ng bunga na pagmamahalan. Akala niya sa wakas, ito na ang magpapatibay ng kanilang relasyon. Ngunit hindi niya alam, ito rin pala ang magiging dahilan ng kanyang pagkawasak. Dahan-dahan siyang bumangon at nagtungo sa opisina ng kanyang asawa. Bukas pa ang ilaw at ramdam niyang naroon si Andrew Montemayor, ang lalaking minahal at pinakasalan niya, kahit pa alam niyang hindi siya ang mahal nito. Pagpasok niya, nadatnan niyang nakaupo si Andrew sa harap ng mesa. May hawak na baso ng alak, nakakunot ang noo nito, malamig ang mga mata, para bang may mabigat na iniisip. Andrew? Mahina, ngunit puno ng pag-asa ang boses si Sabrina. May magandang balita ako sa iyo. Itinaas si Andrew ang kanyang mga mata, ngunit walang ngiti. Wala ning bakas ng tuwa. Ano yun? Malamig nitong tanong. Lumapit si Sabrina, nanginginig ang tinig. Magkakaroon na tayo ng anak, Andrew. Magiging ama ka na. Tahimik ang ilang segundo. Tila huminto ang oras. Inaasahan ni Sabrina na yayakapin siya nito, hahalikan at magsasaya. Ngunit ang narinig niya ay kabaliktaran ng lahat ng inaasahan. Mag-divorce na tayo, Sabrina. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang buong katawan niya. Nanigas siya sa kinatatayuan. Anong sabi mo? Matigas ang boses ni Andrew. Ayoko ng kasal na ito. Hindi kita minahal kahit kailan. Pinilit lang ako ng pamilya ko. At ngayong buntis ka, mas lalo ko lang nararamdaman ang bigat ng pagkakagapos sa iyo. Andrew, halos pabulong ang pangalan nito sa kanyang labi. Nanlumo siya. Anak mo ito. Dugo at laman mo. Paano mo masasabing gusto mong hiwalayan ako? Tumayo si Andrew. Marahas na inilapag ang baso ng alak sa mesa. Mahal ko si Cynthia, Sabrina. Siya ang dapat kong pinakasalan, hindi ikaw. At kahit magkaroon tayo ng anak, hindi nito mababago ang totoo, na hindi kita kailanman minahal. Durog ang puso ni Sabrina, para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Andrew, asawa mo ko. Asawa mo ko! Paano mo nagagawang sirain na lahat ng ganito? Ngunit hindi siya sinagot ni Andrew. Tumalikod ito, naglakad palayo at iniwan siya mag-isa. Basag, sugatan at puno ng tanong. Kinabukasan, mabilis sa kumalat ang balitang hiwalay na sila ni Andrew.
At bago pa man siya makabawi, isang grupo ng kalalakihan ang dumukot sa kanya sa gitna ng kalsada. Nagmakaawa siya habang pinipilit siyang isakay sa isang itim na van. "Maawa kayo! Buntis ako!" Ngunit walang nakinig. Dinala siya sa isang madilim na bodega, kung saan isang makapangyarihang lalaki nakaitim ang nakaupo sa gitna. Siya ang boss ng sindikato. Ngumisi ito, malamig ang mga mata. "Alam mo ba kung bakit ka narito, Sabrina?" Umiling siya, nanginginig. "Dahil gusto kong ipapatay ni Andrew Montemayor. Ayaw niyang makita ka pang muli." Parang sumabog ang kanyang mundo. Ang lalaking minahal niya na siya pang ama ng kanyang dinadala. Siya raw ang may kagustuhan ng lahat ng ito? "Hindi totoo yan," humihikping bulong ni Sabrina. "Hindi yan magagawa ni Andrew sa akin." Ngunit mas lalong lumalim ang ngisi ng mafia boss. "Walang saysay ang mga salita. Ang mahalaga, ngayong gabi, magpapaalam ka na sa mundong ito." At bago pa siya makasigaw, marahas siyang kinaladkad ng mga tauhan at itinapon sa malawak na dagat. Malamig, madilim. Naramdaman niyang lumulubog siya. Unti-unting nawawalan ng lakas. Ngunit bago siya mawala ng malay, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang tiyan. Hindi ako pwedeng mamatay. Para sa anak ko. Para sa anak natin, Andrew." At tuluyan siyang binalot ng dilim. Nawala sa dagat si Sabrina. Iniwang pinaniniwala ang patay, ngunit ito rin ang magiging simula ng kanyang pagbabalik bilang isang mas malakas na babae. Mabilis siyang nilamon ng kadiliman sa ilalim ng dagat. Umahon man siya ay wala siyang lakas. Ang tanging nagbigay sa kanya ng pag-asa ay ang mahina niyang kamay na nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. "Anak ko, lumaban ka. Lumaban tayo." Unti-unti nang nawawala ang kanyang hininga at sa huling sandali, isang liwanag ang tumama sa kanyang muka, isang bangkang pangisda na malapit lang pala. "May tao! Bilisan niyo!" Sigaw ng isang matandang babae na siyang namamay-ari ng bangka. Dali-daling hinila siya ng dalawang mangingisda, halos wala ng buhay. Nang mailigtas siya, bumungad sa kanila ang kanyang tiyan, halatang nagdadalang tao. "Diyos ko, buntis siya," bulala sa matanda. "Kailangan natin siyang iligtas, hindi siya pwedeng mamatay." 2 linggo ang lumipas bago tuluyang nagising si Sabrina. Nakahiga siya sa isang simpleng kama sa isang kubong malapit sa dagat. Sa tabi niya, naroon ang matandang babae na nagdigtas sa kanya, si Lola Esperanza. "Salamat sa Diyos, nagising ka rin, iha." Nakangiting wika nito, duguan pa rin ang puso ni Sabrina. Ngunit higit sa lahat, pinakinggan niya ang tibok sa kanyang tiyan. Buhay pa ang bata, buhay pa sila. "Lola, bakit niyo ako niligtas? Hindi niyo naman ako kilala." Napangiti si Lola Esperanza at hinaplos ang buhok ni Sabrina. "Dahil nakita ko ang sarili ko sa iyo. Dati, muntik na rin ako mawala dahil sa kasakiman ng ibang tao. Pero niligtas ako ng kapalaran. At ngayong ikaw ang nasa bingit ng kamatayan, hindi ko hahayaang mawala ka. Lalo na at may batang umaasa sa iyo." Doon tuluyang bumagsak ang luha ni Sabrina. Sa halip na galit, unti-unti niyang pinangako sa sarili ang isang bagay. Babangon siya para sa kanyang anak. Mabilis lumipas ang mga buwan. Sa ilalim ng pangangalaga ni Lola Esperanza, nagkaroon ng lakas si Sabrina. Ngunit hindi naging madali ang lahat. Bawat gabi, umiiyak siya. Iniisip ang pagtataksil ni Andrew at ang pagkasira ng kanilang kasal. Hanggang sa dumating ang gabi ng kanyang panganganak, malakas ang ulan, malalakas ang kulog at kidlat, at doon niya isinilang ang kanyang kambal, isang lalaki at isang babae.
Isang himala. Bulong ni Lola Esperanza habang iniaabot ang mga sanggol kay Sabrina. Tinignan niya ang mukha ng kanyang mga anak. Malalalim ang mga mata, matangos ang ilong, hawig na hawig kay Andrew. Lian at Lyra, bulong niya habang pinipigilan ang higpi. Kahit anong mangyari, hindi ko kayo pababayaan. Habang yakap-yakap niya ang kanyang kambal, pinikit niya ang kanyang mga mata. Hindi na siya ang dating Sabrina na mahina at sunod-sunuran. Andrew Montemayor, bulong niya sa dilim ng gabi. Pinatay mo ko sa puso at isipan mo. Pero mula ngayon, ibang Sabrina Mendez na ang haharap sa iyo balang araw. At isinusumpa ko, hindi ako babalik para magmahal. Babalik ako para gumante. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Ngiting puno ng pait, ngunit naglalaman ng bagong tapang. Buhay si Sabrina at may dalang dalawang bagong pag-asa, si Lian at Lyra. Ngunit ang pusong minsan nagmahal ay pinalitan na ng apoy ng paghihiganti. Mabilis lumipas ang mga araw, buwan at taon. Sa bawat umaga sa maliit na baryo kung saan siya pansamantalang naninirahan, muling natutong huminga at mabuhay si Sabrina Mendez. Ngunit hindi yon naging madali. Bawat gabi, inuulit-ulit sa kanyang isip ang huling mga salita ni Andrew. Hindi kita minahal kahit kailan. Mahal ko si Cynthia. Ang bawat salitang yon ay parang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Ngunit tuwing titignan niya ang kanyang kambal na sina Lian at Lyra, natututo siyang tumayo. Sila ang naging dahilan ng kanyang paghinga. Sila ang naging dahilan kung bakit pinilit niyang ngumiti kahit puno na sugat ang kanyang puso. Hindi niyo mararamdaman ang sakit na dinanas ko. Bulong niya habang pinagmamastan ang kanyang mga anak. Dahil gagawin kong perpekto ang mundong gagalawan niyo. Pangako ng mama. Sa tulong ni Lola Esperanza, natuto siyang tumayo sa sarili niyang paa. At sa tulong ng isang lalaki naging malaking bahagi ng kanyang bagong buhay, si Marco de la Vega, nagsimulang mabuo ang bagong katauhan ni Sabrina. Si Marco ay isang negosyanteng nakasalubong ni Lola Esperanza noong kabataan pa nito. Sa unang pagkikita nila ni Sabrina, agad niyang nakita ang potensyal at tapang sa mga mata ng babae. Kung gusto mong magtagumpay, kailangan mo matutong maging matigas. Ani ni Marco sa kanya. Ang sakit at pagkakanulo. Gawin mong sandata, hindi kahinaan. At iyon nga ang ginawa ni Sabrina. Nag-aral siya ng negosyo. Pinino ang kanyang talino at pinanday ang kanyang sarili. Unti-unti, mula sa isang babaeng lagi sumusunod at umaasa sa asawa, naging isa siyang babaeng may sariling boses, sariling lakas at sariling pangalan. Hindi na siya ang dating Sabrina Mendez na mahina at iyakin. Siya na ngayon ang Sabrina na kayang bumangga sa kahit sino, pati na sa lalaking minsang minahal niya. Habang lumalaki si Lian at Lyra, sinani niya ang mga ito sa disiplina at katalinuhan. Madalas niyang sabihin sa kanila, hindi sapat na maging mabait. Kailangan niyong maging matalino dahil ang mundo hindi laging patas. Ang kambal, bagamat bata pa ay nagpapakita ng kakaibang talino at tapang. Minsan napapansin ni Sabrina na hawig sila kay Andrew. Kapag ngumingiti si Lian, para bang nakikita niya ang dating mukha ng lalaking minahal niya. Kapag umiiyak si Lyra, para bang naririnig niya ang tinig niya sa mga gabing iniwan siya. Hindi ko hahayaang masaktan kayo, bulong niya habang niyayakap ang kambal sa gabi. Kahit pa kapalit nito ang puso ko. 6 na taon ang lumipas. Sa mga taong yun, itinayo ni Sabrina ang sarili niyang kumpanya sa tulong ni Marco. Matagumpay,
malakas. Kilala na siya ngayon bilang isang businesswoman na hindi basta-basta pwedeng apak-apakan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng kanilang tahanan sa probinsya, tinitignan niya ang mga bituin. Naramdaman niyang oras na. "Handa na ako, Lola," wika niya kay Lola Esperanza. "Handa na akong bumalik. Hindi para magmahal, hindi para magmakaawa, kundi para ipaalala kay Andrew Montemayor kung sino ang babaeng tinapon niya sa dagat." Ngumiti si Lola Esperanza, may halong lungkot at pagmamalaki. "Sabrina, anak, mag-ingat ka. Ang paghihigante maaaring magpait ng puso. Pero alam kong may mas malalim pa sa iyo. Isang pusong marunong magmahal." Hindi sumagot si Sabrina sapagkat sa oras na yon, tanging apoy ng paghihiganti ang nananalatay sa kanyang dugo. Bago siya umalis sa baryo, nagpasalamat siya kay Marco. "Hindi ko makakalimutan lahat ng ginawa mo. Isa kang biyayang hindi ko inaasahan." Ngumiti si Marco. Tinitigan siya ng matagal. "Biyaya ka rin, Sabrina. At balang araw, sana makita mo na hindi lahat ng lalaki ay gaya ni Andrew." Hindi alam ni Sabrina kung bakit may kakaibang tibok sa kanyang puso sa tuwing naroon si Marco. Ngunit agad niya itong itinaboy sa kanyang isip. Hindi siya bumabalik para magmahal muli. Babalik siya para sa kanyang mga anak. Babalik siya para sa hustisya. Babalik siya para ipakita kay Andrew na hindi na siya ang dating Sabrina na iniwan at pinagtaksilan. Kinabukasan, maagang-maagang umalis si Sabrina kasama sina Lian at Lyra. Habang nasa eroplano, pinagmamasdan niya ang mga anak. Nakapikit ang mga ito, payapang natutulog. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kambal. "At doon sa lungsod na minsan naging simula ng aking pagkawasak, doon din magsisimula ang aking pagbabalik. Ngayon, panahon na para ipakita kay Andrew Montemayor ang himala ng isang babaeng bumangon mula sa kamatayan." Si Sabrina, matapos ang 6 na taon, ay babalik na sa Maynila. Mas matagumpay, mas maganda at mas malakas. At sa unang pagkakataon, muli siyang haharap sa lalaking minsang sinira ang kanyang buhay. Matapos ang 6 na mahabang taon, muling nasilayan ni Sabrina Mendez ang Maynila. Ang mga ilaw ng syudad, ang matatayog na gusali at ang mga kasadang minsan niyang nilakaran ay tila ba nagbabalik ng lahat ng alaala, masasakit man o masaya. Ngunit ngayong bumalik siya, ibang-iba na. Hindi na siya ang Sabrina na iniwan sa dilim. Hindi na siya ang babaeng halos malunod sa luha. Ngayon, siya na si Sabrina Mendez Montemayor. Hindi bilang asawa, kundi bilang babaeng babangon at babawi ng lahat. Kasama niya ang kanyang kambal na sina Lian at Lyra na agad namang nabighani sa ningning ng syudad. "Mama, ang ganda dito!" wika ni Lyra habang nakadungaw sa bintana ng kotse. "Oo nga, Mama. Mas malaki kaysa sa nakikita ko sa TV." Dagdag ni Lian. Ngumiti si Sabrina at hinaplos ang buhok ng mga anak. "Ito ang magiging mundo niyo. Pero tandaan niyo, kahit gaano kalaki at kaganda ang syudad, marami rin ditong traidor at mandaraya. Lagi kayong mag-iingat." Kinabukasan, nakatanggap si Sabrina ng imbitasyon mula sa Montemayor Corporation, ang kumpanyang dating hawak ng pamilya ni Andrew. Hindi imbitasyon bilang dating asawa, kundi bilang bagong shareholder. Sa tulong ni Marco de la Vega, nakabili siya ng malaking porsyento na share sa kumpanya. Ibig sabihin, isa na siya ngayong may karapatan na umupo sa boardroom at doon magsisimula ang unang banggaan. Pagpasok niya sa maluwang at marangyang boardroom,
Naramdaman niya agad ang mga matang nakatitig sa kanya, ang mga matataas sa opisyal, ang mga negosyanteng sanay sa kapangyarihan. Lahat sila ay nagulat, hindi lang dahil sa kagandahan niya, matikas, elegante, at may matinding aura ng kapangyarihan, kundi dahil sa pangalan na dala niya. Mga Ginoo at Ginang, anunsyo ng chairman, hayaan niyong ipakilala ko ang ating bagong shareholder, Miss Sabrina Mendez. Nagbulungan ang lahat. Mendez? Hindi ba siya ang dating asawa ni... Hindi ba patay na siya? Imposible. Pero siya nga. At doon unti-unting tumayo mula sa dulo ng mesa ang isang pamilyar na figura. Matikas, malamig ang titig at puno ng otoridad. Si Andrew Montemayor. Nanlaki ang mga mata nito, parang nakakita ng multo. Sabrina. Mahina, ngunit mariin ang kanyang tinig. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Andrew na akala ay patay na ang asawa at si Sabrina na iniwan at ipinagtaksilan. Sa loob ng ilang segundo, tahimik ang buong silid. Wala ni isang huminga. Ngumiti si Sabrina. Malamig, ngunit elegante. Magandang umaga, Mr. Montemayor. Matagal tayong hindi nagkita. Para sumabog ang tensyon sa hangin, si Andrew pilit pinapanatili ang tikas, ngunit halatang naguguluhan. Paano ka? Akala ko. Huwag ka mag-alala. Putol ni Sabrina. Kalmado at matalim ang tinig. Hindi ako multo. Buhay ako. At narito ako ngayon, hindi bilang asawa mo, kundi bilang katunggali mo. Nagpatuloy ang meeting, ngunit halata ang malamig na tensyon sa pagitan nilang dalawa. Tuwing magsasalita si Sabrina, matalim ang titig ni Andrew. Tuwing magtataas ang punto si Andrew, nakangiti lang si Sabrina na para bang pinaglalaruan ang damdamin nito. Ngunit ang pinaka nakapagpabigla kay Andrew ay ang dalawang batang biglang sumilip sa pintuan ng boardroom, sina Lian at Lyra. Mama! Tapos na ba? Masayang tanong ni Lyra habang tumatakbo papasok. Agad siyang hinarang ng sekretarya, ngunit pinayagan ni Sabrina. Ngumiti si Sabrina sa kambal. Sandali na lang, anak. Nanlaki ang mata ni Andrew. Nakatingin siya sa kambal na para bang natulala. Ang mga mata, ang ngiti, tila ba nakikita niya ang kanyang sariling mukha sa mga ito. Diyos ko, mahina niyang bulong. Sila ba? Ngumiti si Sabrina, malamig, ngunit mapanukso. Mga anak ko, at wala kang karapatan na tanungin kung kanino sila. Matapos sa meeting, naglakad palabas si Sabrina. Elegante at matatag, kasama ang kambal. Si Andrew naman ay naiwan sa boardroom, hawak ang mesa. Naguguluhan ang damdamin. Buhay si Sabrina, may anak, at ang mga batang yun, hawig na hawig sa kanya. Pagka-uwi nila mula sa Montemayor Corporation, nanatiling kalmado si Sabrina sa harap ng kanyang kambal. Ngumiti siya, nagbiro, at ipinadama sa kanila na walang dapat ipag-alala. Ngunit na makatulog na sina Lian at Lyra, tsaka lamang siya bumagsak sa upuan. Huminga siya ng malalim at sa kanyang isipan ay paulit-ulit na bumabalik ang ekspresyon sa mukha ni Andrew. Nagulat, natulala, at parang sugatan. Hindi ko hahayaan na muli ako sirain ng titig na yun. Bulong niya sa sarili. Hindi ako bumalik para magmahal. Bumalik ako para ipakita kung gaano ako kasinungaling noon at kung gaano ako kalakas ngayon. Samantala, si Andrew Montemayor ay hindi mapakali sa kanyang opisina. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga nakita niya. Si Sabrina na akala niya ay patay na at ang dalawang batang hawig na hawig sa kanya. Hindi niya maintindihan paano siya nakaligtas at higit sa lahat,
Sino ang mga batang yun? Maaari bang? Hindi niya maituloy ang tanong. Kung sila nga ang kanyang mga anak, paano niya nagawang itaboy ang babaeng yun noong buntis pa lang ito? Mariin niyang pinikit ang mga mata. Kung sila nga ang mga anak ko, hindi ko sila pababayaan. Hindi ko sila pababayaan gaya ng ginawa ko noon kay Sabrina. Ngunit bago pa siya tuluyang magdesisyon, isang pamilyar na tinig ang pumunit sa katahimikan. Andrew? Nanglingon siya at naroon si Cynthia Reyes, ang babaeng minsan niyang minahal at ang dahilan kung bakit siya tumalikod kay Sabrina. Nakangiti ito, ngunit may bahid ng pagkataranta. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Buhay si Sabrina? Buhay siya. Malamig na sagot ni Andrew. At ngayon, shareholder na siya ng kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Cynthia. Imposible! Dapat! Natigilan siya bago tuluyang mabanggit ang nais sabihin. Matalim ang tingin ni Andrew. Dapat ano, Cynthia? Ano ba ang alam mo? Ngumiti si Cynthia, pilit na tinatago ang kaba. Wala. Nagulat lang ako. Kung ganon, kailangan mo mag-ingat. Baka sidain niya ang lahat ng pinaghirapan mo. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, nag-aapoy ang galit. Hindi pwedeng bumalik si Sabrina. Hindi pwedeng maagaw niya muli si Andrew. Hindi. Habang ako pa rin ang babaeng mahal niya. Kinabukasan, sa opisina, nagsimula ang bagong laban. Si Sabrina ay naglatag ng mga bagong plano para sa kumpanya. Matatalino, agresibo, at puno ng lakas ng loob. Marami sa board members ang pumabor sa kanya. Lalo na at bago at malakas ang kanyang ideya. Ngunit si Andrew ay hindi pumayag. Hindi pwedeng ipagsapalaran ang pangalan ng kumpanya sa mga ideyang hilaw pa. Mariin niyang sabi. Ngumiti si Sabrina, malamig at matalim. Hindi hilaw ang ideya ko, Mr. Montemayor. Ang hilaw ay ang tiwala mo. Nagbulungan ang lahat, mainit ang tinginan nila. Isang laban ng pride, ng talino at ng pusong minsang nagtagpo. Matapos ang meeting, hinabol ni Andrew si Sabrina sa hallway. Sabrina, sagutin mo ko. Ang mga batang yun, sila ba ang mga anak natin? Huminto si Sabrina, hindi tumingin sa kanya. Hindi mo na dapat itanong yun. Wala ka ng karapatan. Karapatan ko bilang ama. Bilang ama? Biglang lumingon si Sabrina, puno ng sakit at galit ang mga mata. Andrew, noong oras sa kailangan ko ang ama ng mga anak ko, iniwan mo ko. Pinili mong talikuran ako at ang dugo mo. At ngayon, may lakas ng loob ka pang magsabing may karapatan ka? Nanahimik si Andrew at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Mula sa malayo, nakamasid si Cynthia. At sa nakikita niya muling pagkakabangga ng dalawa, naramdaman niya ang panganib. Hindi pwedeng magkabalikan sila. Hindi pwede. Sa kanyang isip, nagsimulang mabuo ang isang masamang plano. Isang plano na sisira muli kay Sabrina. At sa pagkakataong ito, titiyakin niyang wala nang makakapagligtas sa kanya. Mula nang makita ni Andrew Montemayor ang kambal, hindi na siya mapakali. Hindi niya matanggal sa isip ang pagkakahawig ng mga ito sa kanya. Ang mata ni Lian, ang ngiti ni Lyra, at ang tikas ng kanilang tindig. Hindi ako maaaring magkamali. Bulong niya sa sarili. Mga anak ko sila. Anak namin ni Sabrina. Ngunit paano niya makukumpirma kung sarado ang bibig niya? Isang hapon, nadatnan ni Andrew si Leah na naglalaro sa garden ng kumpanya habang hinihintay ang ina. Hindi niya napigilang lumapit. Mahilig ka rin ba sa chess? Tanong niya na mapansin ang laruan ng bata. Nag-angat ng ulo si Lian,
Diretso ang tingin. Oo, madalas kami maglaro ni Mama. Lagi ko siyang natatalo. Napangiti si Andrew, kahit pilit. Talaga? Gusto mo bang subukan natin minsan? Nag-isip si Lian, tsaka tumango. At sa sandaling yon, may kung anong kakaibang tibok sa dibdib ni Andrew. Para bang may connection sila na hindi niya maipaliwanag. Samantala, si Lola Esperanza ay lihim na nag-aalala. Alam niyang darating ang araw na harapin ni Sabrina ang katotohanan at si Andrew ang tunay na ama ng kambal. Anak, wika niya kay Sabrina isang gabi. Hanggang kailan mo balak itago ang lahat? Hindi mo mapipigil ang dugo na kilalanin ang dugo. Mariing umiling si Sabrina. Hindi ko kailanman ipapaubaya ang mga anak ko sa lalaking itinapon ako na parang walang halaga. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi niya kayang pigilang magpakailanman ang tadhana. Dahil hindi mapalagay, nagsimula si Andrew na mag-imbestiga. Kinausap niya ang ilang dating tauhan ng sindikato na kilala niya noon. Sa kanyang paghahanap, unti-unting lumabas ang piraso ng katotohanan. Sir, may narinig ako noon. May babaeng dinala sa dagat. Iniutos daw ni Cynthia. Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Si Cynthia? Kung totoo, ibig sabihin, ang pagkawala ni Sabrina ay hindi aksidente. Isa itong sabwatan. Kinabukasan, muling nagharap sina Andrew at Sabrina sa opisina. Ngunit bago pa magsimula ang meeting, nilapitan siya ni Andrew. Sabrina, mariin ang kanyang tinig. Kailangan kong malaman. Sila ba ang mga anak ko? Malamig ang titig ni Sabrina. Kung sila man ay anak mo o hindi, ano nang magbabago? Iiwanan mo ba sila? Gaya ng pag-iwan mo sa akin noon? Hindi! Mariing sagot ni Andrew, puno ng pagsisisi. Kung sila nga, hindi ko nauulitin ang pagkakamali ko. Natahimik si Sabrina. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya sa mga mata ni Andrew ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakita. Katotohanan. Ngunit bago pa siya makasagot, biglang pumukas ang pinto at naroon si Cynthia Reyes. Nakangiti, ngunit nag-aapoy ang mga mata. Oh, Andrew, nandito ka pala. Anya, sabay tingin kay Sabrina na may pangaasar. Alam mo ba, Miss Mendez, noong nawala ka, halos mabaliw si Andrew. Ako lang ang naging sandalan niya. Kung hindi dahil sa akin, baka wala na siya ngayon. Ngumiti si Sabrina, malamig at matalim. Kung ganoon, Cynthia, dapat ka magpasalamat sa akin. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Nagbabaga ang titiga ng dalawang babae. Ang isa, puno ng galit at insecurities. Ang isa, puno ng tapang at paghihigante. Habang nakatayo silang tatlo sa isang silid, malinaw na malinaw. Nagsisimula na ang isang laban na hindi lamang tungkol sa negosyo o pagmamahal, kundi laban ng sikreto, kasinungalingan at katotohanan. At sa gitna ng lahat, naroroon ang kambal, ang pinakamalaking lihim na magbabago sa kanilang kapalaran. Lumipas sa mga araw na halos hindi makalapit si Andrew kay Sabrina. Bagamat madalas silang magtagpo sa board meetings at events ng kumpanya, pinipili ni Sabrina na manatiling malamig at professional. Ngunit sa tuwing makikita niya naglalaro si Andrew kasama sina Lian at Lyra, may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya maitatanggi. Nakikita niya ang kasiyahan ng mga anak at higit sa lahat, nakikita niya ang anino ng isang pamilyang buo. Ngunit agad niya iyong pinapawi. Hindi, Sabrina. Bulong niya sa sarili. Hindi ka pwedeng bumigay. Tandaan mo kung paano kanya iniwan noon. Samantala,
Si Andrew ay patuloy na nag-iimbestiga. Hanggang sa isang gabi, natuklasan niya mawala sa isang dating tauhan na sindikato ang isang matinding ebidensya. Isang dokumento ng utos na nagsasabing alisin si Sabrina Mendez at ang nakapirma, Cynthia Reyes. Halos manginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang papel. Hindi siya makapaniwala. Si Cynthia, siya ang dahilan kung bakit muntik siyang mamatay. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang matinding pagkamuhi sa babaeng minsan niyang minahal. Kinabukasan, pinuntahan niya si Sabrina sa opisina nito. Sabrina, mariin ang tinig niya. May kailangan kang malaman. Tinitigan siya ni Sabrina, halatang nag-aalinlangan. Ano na naman, Andrew? Wala na tayong dapat pag-usapan. Ngunit inilapag niya ang dokumento sa mesa. Dahan-dahang kinuha ito ni Sabrina at habang binabasa, unti-unting nanginginig ang kanyang kamay. Hindi ako makapaniwala. Si Cynthia, siya pala. Naluha si Sabrina, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Habang akala ko, ikaw ang dahilan ng lahat. Ikaw ang nag-utos para mawala ako. Sabrina. Agad na sabat ni Andrew, halos pabulong. Hindi ko kailanman ginusto ang mawala ka. Oo, iniwan kita. Oo, pinili ko si Cynthia noon. Pero hindi ko kailanman nanaising saktan ka ng ganito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Sabrina ang sakit sa mga mata ni Andrew. Hindi galit, hindi kapangahasan, kundi pagsisisi. Habang nakatitig siya sa dating asawa, biglang sumingit ang tibok ng kanyang puso. Pilit niyang pinipigilan, ngunit hindi niya maitatanggi. May bahagi pa rin ng puso niya ang nanabik sa taong ito. Andrew, mahina niya sambit. Kung totoo ang lahat ng to, kung hindi ikaw ang nagpaalis sa akin, bakit mo pa rin ako iniwan? Bakit mo pinili si Cynthia? Napalunok si Andrew. Dahil duwag ako. Dahil akala ko siya ang tama para sa akin. Pero nang mawala ka, tsaka ko lang naintindihan kung gaano ako kaloko. At mula noon, hindi na ako tumigil sa paghanap sa iyo. Tumulo ang luha ni Sabrina. Gusto niyang sumigaw. Gusto niya sabihin na huli na ang lahat, ngunit may boses sa kanyang puso na nagsasabing baka hindi pa. Ngunit sa di kalayuan, may nakikinig sa kanilang usapan. Si Cynthia, nakatayo sa labas ng opisina, hawak ang kanyang telepono at nanginginig sa galit. Hindi pwedeng bumalik siya sa buhay ni Andrew. Bulong niya. Kung hindi ko siya natapos noon, titiyakin kong matatapos ko siya ngayon. At sa kanyang isip, nagsimulang mabuo ang mas madilim na plano. Sa gabing yun, habang natutulog sina Lian at Lyra, pinagmamasdan sila ni Sabrina. Pinangako niya sa sarili na hindi na niya hahayaang masaktan muli ang kanyang mga anak. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, muling bumabalik ang mukha ni Andrew. Ang pag-abing nito, ang mga matang puno ng pagsisisi, at sa kabila ng lahat, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang inilibing. Pag-ibig. Mula nang mabunyag kay Sabrina ang lihim tungkol kay Cynthia, tila may kung anong pader na unti-unting nabasag sa pagitan nila ni Andrew. Hindi pa ni siya lubusang handang magpatawad, ngunit sa bawat pagkakataong nakikita niyang naglalaro si Andrew kasama ang kambal, ramdam niyang may tunay na pagmamahal ang lalaki sa mga anak. Isang hapon, nadatnan niya ang eksenang hindi niya inaasahan. Si Andrew nakaupo sa sahig ng garden habang si Lyra ay nakasakay sa kanyang likod at si Lian naman ay nagtuturo ng utos na parang general. Papa Andrew, limiko ka dito! Tawa ni Lyra. Hindi, doon ka dumaan! Sabat ni Lian at si Andrew nakangiti, pawis na pawis, ngunit masaya.
Ngayon lang nakita ni Sabrina ang lalaking ito na ganito. Hindi bilang CEO, hindi bilang mapang-akit na dating asawa, kundi bilang ama. Naramdaman niyang may luhang gustong tumulo. Ganito sana kami noon kung hindi niya ako iniwan. Kinagabihan, habang nakatulog na ang kambal, nagtagpo sila ni Andrew sa teres ng bahay ni Sabrina. Tahimik, malamig ang hangin at puno ng mga bituin ang kalangitan. Sabrina, Mahinahon ang boses ni Andrew. alam kong hindi sapat ang mga salitang ito para burahin ang sakit na idinulot ko sa iyo. Pero sana, bigyan mo pa rin ako ng pagkakataon. Hindi bilang asawa, hindi bilang dating minahal mo, kundi bilang ama ng mga anak natin. Napapikit si Sabrina, pinipigilan ang luha. Andrew, matagal akong nabuhay na mag-isa. Mag-isa kong inalagaan sila. Mag-isa kong hinarap ang lahat ng sakit at takot. At ngayon, bigla kang babalik at aangkinin sila? Mariin ang sagot ni Andrew. Hindi. Hindi ko sila aangkinin, Sabrina. Kung hindi mo pa kayang patawarin ako, tatanggapin ko. Pero hayaan mong patunayan ko sa mga anak natin na narito ako at hindi na ako aalis. At sa unang pagkakataon, nakaramdam si Sabrina ng sinseridad. Tahimik siyang napatingin kay Andrew at doon niya nakita ang lalaking hindi na kasing igon ng noon, kundi isang taong sugatan, nagsisisi at handang magbago. Ngunit habang unti-unting muling nagkakaroon ng tiwala si Sabrina, maibang mata ang nagmamasid mula sa dilim. Si Cynthia Reyes, nakatayo sa loob ng kanyang kotse, hawak ang cellphone. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi pwedeng bumalik si Sabrina sa buhay niya. Tinawagan niya ang isang lalaking kilala lang bilang Vargas, isang dating tauhan na sindikato. Kailangan ko ng pabor. Kailangan mawala si Sabrina at ang mga anak niya. Permanente. Sigurado ka ba, ma'am? Sagot ng lalaki. Kung mahuli tayo, malaking iskandalo to. Gawin mo ang trabaho mo. Malamig na utos si Cynthia. At siguraduhin mong mukhang aksidente lang ang lahat. Samantala, sa teres, unti-unting napalapit si Andrew kay Sabrina. Hindi sila nag-uusap ng matagal, ngunit sapat na ang katahimikan, sapat na ang pag-iral ng mga alaala at damdaming pilit na nilimot. Sabrina, mahinang sambit ni Andrew. kung sakaling bigyan mo pa ako ng kahit kaunting puwang sa puso mo, hindi ko nasasayangin. Napakagatlabi si Sabrina. Umiwas ng tingin. Andrew, wag mo kong pilitin. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata nito, doon niya nakita ang dati niyang minahal. At sa loob-loob niya, alam niyang kahit anong tanggi niya, may parte pa ring umaasa. Habang nakatingin silang dalawa sa bituin ng gabi, naglalapit ang kanilang mga puso. Ngunit sa dilim, nakahanda na ang isang bitag na sisira sa katahimikan. At sa unang pagkakataon, matapos ang 6 na taon, may munting liwanag ng pag-ibig na muling sumisibol. Ngunit kasabay nito, naglalapit din ang panganib na maaaring kumitil hindi lang sa kanilang pagmamahalan, kundi pati na sa kanilang mga anak. Sa loob ng kanya silid, nakatayo si Cynthia Reyes sa harap ng salamin, hawak ang isang baso ng alak. Ngunit sa likod ng kanya mapaninlang ng ngiti, nangangalaiti sa galit. Hindi ko hahayaang maagaw ni Sabrina ang lahat ng pinaghirapan ko. Si Andrew ay akin, at kung hindi siya mapapasa akin, mas pipiliin kong mawala siya. Agad niyang tinawagan si Vargas, ang dating tauhan na sindikato. Handa ka na ba? Ma'am, ano gusto mong gawin? Sagot nito, siguraduhin mong mawala ang pamilya nila at titiyakin kong walang makakaalam
na ako ang may pakana. Kinabukasan, nagpa siya si Sabrina na mag-outing kasama ang kambal. Lian, Lyra, saan niya gustong pumunta? Tanong niya habang nag-aalmusal sila. Sa zoo! Sigaw ni Lian. Sa amusement park! Kontra ni Lyra. Natawa si Sabrina, ngunit sumabat si Andrew. Bakit hindi natin gawin pareho? Unahin natin ang zoo, tapos amusement park pagkatapos. Nagpalakpakan ng kambal sa tuwa. Sa sandaling yon, nakita ni Sabrina ang masayang mukha ng kanyang mga anak at sa likod nito, naramdaman niya ang unti-unting paglambot ng kanyang puso kay Andrew. Habang bumabiyahe, 2 motorsiklo ang palihim na sumunod sa kanilang sasakyan. Sa lahat sa mga ito, si Vargas nakangisi habang naghihintay ng tamang oras. Kapag dumaan sila sa kurbada, itulak mo ang kotse nila. Utos niya sa kasama. Siguraduhin mong hindi na sila makakaligtas. Pagdating nila sa matarik na kalsada, biglang sumulpot ang motorsiklo at sinadyang banggain ang gilid ng sasakyan. Andrew! Sigaw ni Sabrina habang halos mawalan ng kontrol ang manibela. Humawak kayo na mahigpit! Utos ni Andrew sa kambal. Sa isang iglap, nawala ng balanse ang kotse at bumangga sa barrier. Nagsisisigaw ang kambal habang pilit silang niyayakap ni Sabrina upang protektahan. Sa huling segundo, kinabig ni Andrew ang manibela at nailigtas sila mula sa tuluyang pagbagsak sa bangin. Ngunit bumaliktad ang sasakyan at tumigil sa gilid ng kalsada. Ilang minuto ang lumipas bago dumating ang mga tao upang tulungan sila. Si Sabrina, sugatan ang braso, agad na niyakap ang kambal. Mga anak, ayos lang ba kayo? Umiiyak man, ligtas si Lian at Lyra. Samantala, si Andrew ang may sugat sa noo at hirap kumilos. Ngunit siya ang unang nagsalita. Salamat sa Diyos. Buhay kayo. Habang inaakay sila papunta sa ambulansya, malayo sa kanila ay nakamasid si Vargas, nagtatago sa lilim ng puno. Hindi pa tapos ito, bulong niya. Sa susunod, sisiguraduhin kong wala na makakaligtas. Kinagabihan, matapos silang ma-admit sa ospital, magkatabing nakaupo sina Sabrina at Andrew. Tahimik, parehong sugatan, ngunit parehong nagpapasalamat na ligtas ang kambal. Habang natutulog ang mga bata, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Sabrina. Isang anonymous na mensahe ang pumasok. Hindi ito aksidente. Hindi ito ang huli. Sa susunod, wala na makakaligtas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ito. Tumingin siya kay Andrew na halatang nag-aalala rin. Atin ang harapin ito, Sabrina. Hindi na natin pwedeng hayaang takutin tayo ni Cynthia. Sa katahimikan ng gabi, habang pinagmamasa ni Sabrina ang natutulog na kambal, pinangako niya sa sarili. Hindi ko hayaang mawala ulit ang mga mahal ko. Handa na akong lumaban. Ngunit ang tanong, hanggang saan siya handang pumunta para protektahan ang kanyang pamilya? Matapos ang aksidente at ang bantang natanggap nila, hindi na nakatiis si Sabrina. Andrew, mariin niyang wika. Hindi na pwedeng palaging takot ang buhay natin. Hindi na ako tatakas. Harapin natin si Cynthia. Sumang-ayon si Andrew. At ngayong magkasama tayo, Sabrina, hindi niya na tayo kayang paghiwalayin. Sa pamamagitan ng isang mensahe, pinatawag ni Sabrina si Cynthia sa isang lumang warehouse. Dumating si Cynthia, nakasuot ng itim, hawak ang kumpiyansang ngiti. Well, ang babaeng akala kong wala na. Malamig na sabi niya. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya na makita kang buhay. Para ako mismo ang magtatapos sa iyo. Cynthia, tigilan mo na to! Sigaw ni Sabrina. Wala kang karapatang wasakin ng pamilya ko. Tumawa si Cynthia.
Pamilya? Pamilya pa yan kung siya mismo ang nag-iwan sa'yo noon para sa akin? Andrew, sabihin mo nga sa kanyang totoo. Ako ang pinili mo, hindi ba? Tahimik si Andrew, halatang sugatan ang loob. Cynthia, oo, pinili kita noon. At yon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Nanggagalaiti ang mga mata ni Cynthia. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ngunit agad siyang sinagot ni Sabrina. Alam niya. At ngayon, alam ko na rin ang lahat. Ikaw ang nag-utos na alisin ako. Ikaw ang dahilan kung bakit halos mawala ako. Tapos ginamit mo ang kasinungalingan para kunin siya sa akin. Biglang naglabas ng baril si Cynthia at itinutok ito kay Sabrina. Kung hindi kita natapos noon, sisiguraduhin kong wala nang susunod na pagkakataon. Cynthia! Sigaw ni Andrew agad na pumasok sa gitna. Ako na lang. Wag si Sabrina. Wag ang mga anak namin. Nag-aatubili si Cynthia. Nanginginig ang kamay. Hindi! Hindi! Akin ka, Andrew! Akin ka lang! Bago pa man siya makaputok, biglang sumulpot si Vargas. Hawak din ang baril. Ngunit imbes na kay Sabrina o Andrew itutok, kay Cynthia siya nakaharap. Pasensya na, ma'am. Malamig ang tono ni Vargas. Pero mas malaking halaga ang ibinigay para itumba ka. Nalaki ang mata ni Cynthia. Hindi pwede. Ikaw ang tao ko. Ngunit huli na, pumutok ang baril. Si Cynthia ay bumagsak, duguan, habang ang mga mata ay puno pa rin ng galit at pagkamuhi. Agad na lumapit si Andrew kay Sabrina at niyakap ito. Tapos na, Sabrina. Tapos na. Humihingal si Sabrina, nanginginig ang mga kamay. Hindi ko akalain matatapos ito ng ganito. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang yun na ang huling kabanata ng masakit na nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang bumalik sa normal ang kanilang buhay. Si Lian at Lyra ay mas masaya kaysa dati dahil ngayon buo na ang pamilya nila. Isang gabi, habang nasa teres, muling nag-usap sina Sabrina at Andrew. Sabrina. Marahan ang tinig ni Andrew, hawak ang kamay niya. Alam kong hindi ko kayang burahin ang lahat ng sakit. Pero kung pagbibigyan mo ko, handa akong itama ang lahat. Pwede ba kitang ligawan muli? Napangiti si Sabrina. Tumulo ang luha. Hindi mo na kailangan manligaw, Andrew. Dahil kahit kaano ko tinanggi, ikaw pa rin ang tahanan ng puso ko. Niyakap siya ni Andrew na mahigpit at sa wakas, matapos ang mahabang taon ng sakit at pagdurusa, muli silang nagtagpo, hindi bilang dating mag-asawa, kundi bilang dalawang pusong handang magsimula muli. At sa gabing yon, habang nakatingin sila sa mga bituin, sabay nilang binigkas ang pangako. Hindi na tayo maghihiwalay, kahit anong mangyari. Muling nabuo sina Sabrina at Andrew, hindi lang bilang magkasintahan, kundi bilang magulang sa kanilang mga anak. Sa kabila ng lahat ng sugat ng nakaraan, pinili nilang magmahal muli. Dahil sa huli, ang tunay na pag-ibig ay laging lumalaban.